So, pag-uusapan natin ngayon yung sa proper ng mga pag-break-in. So, pag sabing break-in, yun yung parang tansyado lang yung bomba natin sa throttle, no? Or sa mga silinyador. Baga yun yung mga ano. So, dahil bumili tayo ng bagong block na 54mm. So, hindi siya kasi wala kasi minsan nabibili talaga na chrome bore na 54. So, kadalasan mga 59 lang ang may chrome bore. So, ano ba yung chrome bore? Yun yung chrome bore, yun yung bore na bilog. Yun yung parang sinasalpak dun sa butas, dun sa may sigunyan. So, yung chrome bore is, ang sabi sa akin ni Ariel, ang chrome bore daw is 1 day lang daw yung break-in nun. Tapos pwede mo na siyang pwede mo na siya kagad bahala ka na kung anong gawin mo, ibomba mo ng todo, bomba mo ng katamtaman. Ganun talaga. Unlike sa steel bore kasi mga kaibigan, kailangan daw talaga recommended is 500 odometer bago siya ibomba ng todo. So, ang takbo ng motor natin ngayon is 52,000 na, 600 na. So, mga 500 pa. So, mabilis naman tayo kasi malayo yung work natin. So, ilang araw pa. Then, kapag nag-53,000 na siya, kailangan i-ano ko na siya, i-change oil ko na siya. Baka doon na lang ako mag-change oil sa kanila. Then, check ni Ariel yung ating spark plug kung anong klase yung sunog. Tapos, susunod doon yung valve clearance. Yun na, doon na niya aayusin niya na yung valve clearance doon. So, yun yung time na pupunta ako sa kanila na tatlo lang yung gagawin doon. Change oil tsaka valve clearance tsaka adjust yung valve clearance tsaka yung pangalawang spark plug. Spark plug natin kasi guys, hindi naman masyadong, hindi pa naman papalitan yun dahil papalit ko lang ng mga nakarang buwan dun. So, nasa 300 plus din yung spark plug ko, NGK brand, no? So, hindi na ako nag-iridium. Kasi iridium para sa may mga karga lang. So, iridium, pwede rin tayo gumamit, no? Kasi whether nakastock ka lang naman na engine or kahit hindi, pwede naman yun. Kasay naman yan kung anong gusto mong bilhin. So, pag sinabi ng mekaniko na break-in, no, so susundin nyo yun kung ano yung recommended nila. Kasi, pag hindi nyo sinusunod yung kumbaga kakakabit lang ng piston, kakakabit lang ng block, tapos binomba mo na kagad, may tendency na magkakaroon ng gas-gas yung bore nyo. Kakaroon ng hairline yun. So, make sure na kung ano yung sabihin nila, sundin nyo. Kasi, para sa inyo rin naman yun. So, sinasabi nga ng iba, pag nagpalit ka nga daw ng block tsaka piston, dapat daw, palit langis daw. So, sabi ni Ariel sa akin, hindi mo na kailangan mo na magpalit ng langis kasi nasa, pa lang naman yung takbo ng motor ko 433. So, total of 52,433. So, hindi pa ganun yun. Hindi pa ganun kasunog yun. So, I think ngayon, mga bandang 700, ganun na mangyayari dun. So, medyo, masusunog na yun. Kasi, medyo malapit-lapit na yun sa another 1K ulit. So, sa katagalan kay mga kaibigan, pag, na tayo, medyo nagsasawa na ako sa motor na may karga. Nandiyan na naman yung mga stock ko na pyesa. Nandiyan yung stock ko na block, nandiyan yung stock ko na piston ring. Dahil yung piston nun, bago pa yun. Bago yung piston ko, tsaka piston ko, bago pa yun. Yung ating stock na cams, 4.5, tsaka yung valve spring. Lahat naman yun mga stock, okay pa yun. So, ang gagawin na lang, tatanggalin din yung mga organs dun sa head natin. Yung racing monkey natin na cams na 6.0, tsaka yung
mga valve spring doon, tsaka yung ano ba tawag dito, yung valve spring, yun, valve spring, tsaka yung yung mga binabanggit ko, tatanggalin yun. So, ibabalik ulit yung stock. So, sa gasket, pwede pa naman yung gasket na ano doon, yung color black, gagamit pa naman yun. Ang gasket na galing kay Ariel doon na color brown is malamang sisirain ulit yun kasi panibagong ano ulit yun. Panibagong ano ulit yan, panibagong gasket ulit yun. So, okay lang kasi may mga binibenta naman sila doon. So, yun yung mga tatlong bagay na kailangan gawin sa motor. Pag nag-53,000 na ako. Kasi, 53,000 kasi, ano na yun eh. Doon na siya magpa 500 odometer. So, sabi ni Arit kasi 500 odometer daw dapat. So, yung motor natin ngayon parang bago. Parang bagong bili. Kasi, lahat ng motor pala pag, hindi ko sure kung lahat ng motor ganun na. Kasi, ang mga sinasabi kasi ng ibang mekaniko, pag bumili ka ng bagong motor, dapat ang braking talaga ng dapat mga 500 bago mo palitan ng langis. Pero nakabase kasi ako sa nakabase ako sa 1K. So, nasa inyo na yun kung anong gusto nyo. Pero para sa akin, maganda kung palit ka ng langis pagkatapos ng 500, then 500 ulit pag naka 1K na. So, magpapalit ka ng langis sa susunod, 2,000 na. So, every 1K odometer, palit ka langis sa loob ng isang buwan. Saka, minsan huwag kayong huwag kayong magbabase sa mga buwan. Kunyari, August 1 ka nagpalit, tapos July 1 ka magpapalit ulit. So, huwag kayong ganun. Dapat lagi kayo nakabase sa odometer. Kasi lalo kung malayo yung trabaho nyo, isipin natin, Marikina to Cavite. Diba, ang layo ng biyahe nyo nun. Siyempre, kagad yun, papatak agad ng ilang daan yun. So, based experience ko kasi, dahil sa tito ko dati, narkila niya yung motor ko dati nung last lockdown. Kasi walang masakyan dati. So, naisipan ko magparkila ng motor sa kanya kasi wala din ako work dahil hindi na ako mag-work nung buong taon na yun dahil lockdown. So, mahirap. Ang laki kagad ng baga every 2 weeks yata yun or 1 week tsaka kalahati papalit na agad ang langis. Ako kasi yung nagmo-monitor ng ko. Ako yung nagmo-monitor ng ating motor. Tapos etong taon na to ganda pa ng block natin. Talagang wala pang gas-gas. Talagang matibay talaga pag Yamaha talaga. Matibay talaga pag stock talaga ang block talaga. Isipin mo, ang dami ng pinagdaanan nun, dami ng biyahe na pinuntahan yun, pero ganoon pa rin. Wala pa rin nakakatibag. So, stock talaga, kumbaga stock is good talaga. Kumbaga wala makakatalo sa stock talaga dahil stock kasi, yun na yun eh. Yun yung manufacturer yun yung engineer na gumawa doon. Kaya wala kayong masasabi. So, sa mga kargado naman, may naman din sila. Meron naman din silang mga official engineer. Kasi, naman yun eh, bago sila gumawa ng makina, syempre, pinag-ano pa yan sa factory. Nag-uusapan pa nila yan, may mga meeting pa sila, kung ano yung mga, kunyari, may bagong mga motor ngayon, mga release. So, si aftermarket is mag-isip sila ng panibagong accessory sa motor. Like sa mga pipe, mga panggilid, no? So usapan tayo ngayon ng motor, usapan tayo sa scooter, no? Kasi scooter ang gamit natin, so pag-uusapan natin yung mga automatic. So lalo ngayon may bago na naman lumabas, Aerox at NMAX na mga turbo. So mga ilang buwan lang magkakaroon na naman ng yan. Panggilid. Maglalabas na yung mga ibang company, 'di ba? At least yung motor nila mas lalong umano. Good. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, panoorin niyo itong video na to, na kapag ang bore nyo is steel bore, dapat ang recommended is 500 odometer. Tapos pag chrome bore kasi is good for 1 day daw yun. Yun ang sabi nila. Kasi ang chrome bore is madulas. Kasi chrome yan. Unlike sa steel bore kasi bakal.
So, parang may konting ano pa rin yun, konting aspang. So, sundin lang natin yung mga mekaniko natin, sundin lang natin sila, or kahit di mo sila mekaniko, nagpagawa ka lang sa kanila, kung ano yung ano nila, yung mga tips nila para sa good, ano tawag dito, good break-in. Yun, mas maganda yun, pakinggan nyo lang yung sinasabi nila para yung ating break-in is maayos. Kasi may tendency daw pag hindi raw maganda yung pagkaka-break-in mo. Kunyari, recommended is 40 to 45. So, maabot ka ng 60. So, baka pumangit yung performance ng motor. And baka maano yung piston, baka masira. Kaya yun ang niingatan. So, sa mga ayaw, kahit whether naka-stack ka pa or nakakargado ka, kahit anong motor pa yan, pag alam mong bumili ka ng bagong block, bumili ka ng bagong piston, at hindi mo inaano, hindi mo binibrake ng maayos, ganun talaga mangyayari doon. Kaya kailangan talaga anin nyo, lagi nyong alalay lang sa bomba. Yun. So, maraming salamat sa mga viewers natin, short video pala, maraming salamat sa inyo. And sana subscribe lang kayo sa channel ko, yung mga gustong magano diyan, makakanood pa ng mga video ko. Subaybay lang kayo para magkaroon tayo ng mga panibagong episode. So, pasensya na pala kayo guys, wala tayong mga ngayon upload sa video tungkol sa mga bike. So, mag-ano pa rin tayo, mag-update pa rin tayo sa Quiapo, sa Pops Bike Shop, mag-update pa rin tayo pag may time tayo. Kasi ngayon may work tayo ngayon, wala tayong upload. So, subaybay lang kayo, makakaroon kayo ng kaalaman tungkol sa mga murang pyesa sa Quiapo at sa Pops Bike Shop. So, sa mga gusto pala dyang mag-boost na hub, no. So, si Pops Bike Shop pala is magana na sila. Ongoing na raw yung yung product nila sa hub nila na pang-boost. So, yun yung mga types na hindi na kayo magkakabit ng mga adapter, no. Yun. So, ganito na lang yung vlog natin guys. Peace.